Liam! Napatigil si Liam sa kanyang paglalakad nang marinig ang tawag sa kanya ni Ana. Ngayon pa lang niya naalala na kasama pala nila ang babaeng ito. Itinuring ni Ashley na tunay na kapatid, ngunit kasabot rin pala ni Paolo at Kevin sa pagtatangkang pagsamantalahan noon ang asawa niya. Nakuyom niya ang kamao. Umigting ang mga panga niya at pilit kinokontrol sa sarili ang galit. Hindi siya lumingon. Bagkus hinintay niya ang gusto nitong sabihin sa kanya. Liam, alam kong malaki ang kasalanan na ginawa ko kay Ashley dati. Alam kong hindi sapat ang pagbayaran ko sa kulungan ang lahat ng ginawa ko. Pero siguro mas nanaisin kong doon na lang din mamatay para gumaan man lang ang bigat na nararamdaman niyo. Nagpahid ng luha si Ana. Nakita niyang hindi pa rin lumilingon si Liam sa kanya. Ngunit alam niyang hindi siya karapat-dapat na pag-aksayahan ng oras. Muli niya ipinagpatuloy ang pagsasalita. Maraming salamat, Liam. Pakisabi kay Ashley humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na ginawa ko. Kung gusto mong patawarin kanya, alam mo ang dapat mong gawin sa sarili mo, Ana. Pagkatapos sabihin nun ay tsaka niya ipinagpatuloy ang paglalakad. Di nagtagal, nakarating na rin sila sa basement kung saan nandoon ang pamilya niya. Anak, Ashley, anong nangyari sa kanya, Liam? Tarantang wika ni Aika habang patakbo niyang niyakap ang anak. Ma'am, sandali. Baka hindi makahinga si Ashley kapag humigpit ang yakap niyo. Meron po ba kayong white flower na pwedeng ipangsingot sa kanya? Nawalan kasi siya ng malay. Wika ni Liam at maingat na pinahiga si Ashley sa kama. Pinahid niya ang tagaktak niyang pawis at tinikot ang paningin sa kabuuan ng silid. Maayos na rin pala ang loob ng basement dahil maliwanag rin ito. Mayroong 2 silid na hindi gaanong malaki ngunit sapat lang sa pamilyang size. Kompleto na rin ang lahat ng gamit sa loob. Tila isa itong bahay. Binalingan niya si Aika. Ang mga bata po, nandun sa kabilang silid, binabantayan ng kapatid nila. Sagot ni Aika habang nananatiling nakatitig kay Ashley nang may pagtataka. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Hinimatay siya, ma'am. Hindi niya matanggap na... Sandaling natigilan si Liam at naudlot ang kanyang dapat na sasabihin. Hindi niya alam kung paano sasabihin rito na wala na si William. Liam, anong hindi matanggap ni Ashley? Kinakabahan na tanong ni Aika nang makitang huminto si Liam sa pagsasalita. Biglang may pumasok sa isip niya. Teka, nasan si William? Hinanap niya ito sa paligid. Akmang lalabas na ito ng silid nang agad na nagsalita si Liam. Hindi niya matanggap. Nawala ng daddy niya. Binalingan siya ni Aika, bakas ang pagkalito sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Anong wala ng daddy niya? Ma'am, wala na si Daddy William. Agad niyang niyakap ang pangalawang ina niya nang makitang bumagsak ang luha nito. Ngunit nanatili lang tulala habang nakatingin sa kanya. I'm sorry, ma'am. Hindi ko nagawa na protektahan si Daddy William. Naluluhang wika niya kay Aika habang tulala pa rin ito. Parang itong tuod sa kinatatayuan. Ilang sandali pa narinig niya itong sumigaw. Humagulhol ito ng iyak habang yakap pa rin niya. Gusto na nitong maglupasay sa sahig. Mami, kumalas ng yakap si Liam kay Aika na makitang gising ng asawa. Sweetheart, kamusta na pakiramdam mo? Sa halip na sagutin siya, bumaba ito sa kama at sinugod ng yakap ang tulala pa ring ina. Mami, I'm sorry. Ginawa ko ang lahat para pigilan si Daddy. Sinubukan kong kausapin siya na huwag tayong iwan. Pero gusto niyang unawain natin siya. Mahal na mahal ka niya, Mom. Ngunit nakiusap siyang sasamahan niya si Kuya Paolo sa kabilang buhay. Gusto niyang iparamdam rito ang pagmamahal niya bilang ama. Ang hirap, anak. Ang hirap tanggapin. Kanina marami na akong pangarap na binuo para sa atin kasama ang daddy mo. Nangarap ako na bumalik tayo sa San Francisco at muling mamuhay doon ng masaya. Ngunit bakit pinagkaitan ng tadhana na mangyari yun? Bakit hindi muna niya pinahiram sa akin si William? Mami, alam ko masakit tanggapin. Pero kailangan nating palayain si Daddy. Kailangan nating respetuhin ang kanyang desisyon. Alam niyang mahal natin ang isa't isa. Samantalang si Paulo nag-iisa lang, Mom. Kaya naiintindihan ko rin si Daddy. Si Amanda, siya ang dapat sisihin sa lahat ng to. Kung hindi sana sa pagiging makasarili niya, hindi sana nasira ang pamilya nating lahat. Muling nabuhay ang galit sa dibdib nito. Binalingan nito si Liam.
Alam mo bang sa tuwing nakikita kita, naaalala ko rin ang ginawa ng iyong ina? Wala na siyang ginawa kundi pahirapan kaming lahat. Bakit ba sa dinami-daming lalaki sa'yo pa umibig ang anak ko? Bakit hinayaan ng tadhana na laging magkadikit ang angkan naming dalawa ni Amanda? Mula ama sa ama, ina sa ina at ngayon anak sa anak. Ayoko pati sa mga apo ko. Mayroon pa ring dugo na nalalaytay si Amanda. Ma'am! Sigaw ni Ashley at kumalas ng yakap sa ina. Nakita niya ang galit sa mga mata nito habang nakatingin kay Liam. Ma'am, huwag niyong idamay si Liam dito. Nakita mo naman di ba? Siya ang nagbabayad sa kasalanan ng kanyang ina. Marami ng sakripisyo niya para sa ating pamilya. Kaya wag ka namang ganyan, ma'am. Mapait na ngumiti si Liam. Totoo naman ang lahat ng sinabi ng mami mo, Ashley. Kahit ako, kinamumuhian ko ang sarili ko. Dahil dugo ni mami ang nananalaytay sa mga ugat ko. Gusto kong isumpa ang sarili ko dahil anak ako na nanay ko. Kung pwede lang pumili ng nanay, matagal ko nang ginawa. Pero kahit ilang beses ko mambaliktarin ang mundo, mananatili pa rin na siya ang nanay ko at yun ang hindi na magbabago. Kaya ginawa ko ang lahat upang hindi mangyari sa mga anak ko ang lahat-lahat ng pinagdaanan namin ni Ashley. Mahal na mahal ko ang anak niyo, Mami Aika, tulad ng pinangako ko kay Daddy William. Hindi ko siya iiwan at kamatayan lang ang pwede makapagpahiwalay sa amin. Umupo si Aika sa gilid ng kama at doon umiyak ng umiyak. Sorry mga anak, hindi ko lang mapigilan ang galit ko kay Amanda. Kung sana natuto siyang magparaya para sa amin ni William, hindi na sana umantog sa ganito. Sinadya niya ang naganap sa plane crash. Nawalan siya ng asawa at anak, ngunit sa halip na magsisi at magbago, tuloy pa rin ang paggawa niya ng masama. Alam kong biktima lang din kayo ng kasakiman ng mami mo. Pasensya na sa lahat ng mga sinabi ko. Niyakap ni Ashley si Liam. Gumanti na rin ito sa kanya. Madamdamin siyang hinalikan nito sa noo. 1 week later. Mami, tapos na po akong magdasal kay Lolo at Tito Paulo. Wika ni Sam habang nakaharap sila sa puntod ng mag-ama. Ngayon ang araw na inilibing si Paulo at William. Pinagdikit na lang nila ang tombstone na mga ito dahil alam niyang doon magiging masaya ang kanyang ama. Ngumiti si Ashley. Sige anak, mauna na muna kayong bumalik sa sasakyan. Magpe-pray pa si Mami. Dad, mauuna na po kami ni Sam. Paalam rin ni Gab sa daddy niya. Okay son. Sagot naman ni Liam habang nakakbay kay Ashley. Naiwan silang tatlo ni Aika, Ashley at Liam. Nilagay ni Ashley ang pumpon ng puting flowers sa harap ng tombstone ng dalawa. Muling pumatak ang luha niya habang nagbabalik tanaw sa huling araw na nagkita sila ng ama. At ang araw din na kinuha ito sa kanila. Daddy, maraming salamat ha. Dahil sa iyo kung bakit kasama pa rin namin ngayon si Gab. Maraming salamat sa buhay na binuwis niyo para sa amin. Aaminin ko, gusto kong magtampo. Dahil isang araw lang tayo nagkita. Ngunit yun din ang araw na iniwan mo ko. Lumaki na rin ako nasabik sa pagmamahal ng isang ama, Dad. Pero naiintindihan ko kayo kung mas pinili mong samahan si Kuya Paulo kaysa sa amin ni Mami. Alam kong kahit nandyan ka, patuloy mo pa rin kaming ginagabayan ng pamilya ko. Tinuon niya ang mga mata sa tombstone ni Paulo. Kuya, inaamin ko hanggang ngayon, galit pa rin ako sa iyo. Pero unti-unti ko nang tinuturo ng sarili ko na patawarin ka. Masakit lang kasi dahil ikaw, pinaglaruan ng tadhana sapagkat napunta ka sa maling tao. Pero ako, pinaglaruan mo ang kapalaran ko, Kuya. Lahat ng masasakit na nangyari sa akin, ikaw ang naging dahilan. Ngunit hindi kita masisisi. Dahil tulad ko, naniwala ka lang din sa taong itinuturing mong pamilya. Kung meron man akong naaalala na magaganda mula sa'yo, yun ay ang pagiging totoo mong kaibigan sa akin. Kahit sinabi mo na lahat ng pinlano mo upang saktan lang ako, pero ramdam kong naging totoo ka sa akin bilang attorney Robshaw. Ramdam ko ang pagmamahal mo kahit nung nasa States pa lang tayo. Ramdam ko ang proteksyon mo kahit pa nung gabing nalasing ako at ikaw lang ang kasama ko. Hindi mo ako ginalaw, wala ka masamang ginawa sa akin, kaya alam kong hindi ka lubos na masama. Paalam, Kuya. Sana bigyan mo ng pagkakataon si Daddy upang makabawi sa iyo dyan.
hanggang sa muli nating pagkikita. Gusto ko lang sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Niyakap ni Liam si Ashley habang umiiyak ito sa dibdib niya. Lihim na rin siyang nagdarasal sa mga ito habang naghihintay kay Ashley. Thank you, Dad. Di magtatagal, makikita na rin tayo. Kaya sana wag niyo akong awayin kapag dumating ang araw na sirain ko ang pangako ko at iwanan ng anak niyo. Pero huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong iiwan ko sila na mayroong tahimik, payapa at marangyang buhay. Kuya Paulo, naintindihan ko pinagdadaanan mo. Paano ba yan? Hindi tayo pwedeng mamili ng ina. Pero pwede pa tayo mamili ng kapalaran na gusto natin. Masakit lang dahil mas pinili mong manahimik sa kabilang buhay kaysa dito sa magulong mundo natin. I salute you, kuya. Kung ano man ang ginawa mo, alam kong hindi mo kagustuhan yun. Kundi kagustuhan ng mga taong nasa likod mo. Kaya pinapatawad na kita. Rest in peace, in heaven, kasama si Daddy. Matapos silang tatlo ang pagdarasal, sabay-sabay na silang bumalik ng sasakyan. Ilang araw ang lumipas na isipan nilang bisitahin si Amanda sa ospital. Kamusta na siya? Tanong ni Liam mula sa inutusan niyang mag-aalaga rito. Ilang araw na po siyang wala sa kanyang sarili, sir. Hindi na rin siya kumakain. Lagi niyang sinisigaw ang pangalan yung dalawa ni Sir Paulo. Sagot ng nurse habang naglalakad papunta sa kama ni Amanda. Nakasunod naman si Liam at Ashley rito. Bakit siya nakagapos? Nagtatakang tanong ni Liam. Kasi sir, lumalabas siya ng hospital kapag hindi siya nakatali. Hinahanap niya kayong dalawa ni Sir Paulo. Minsan nga tumatawa siyang mag-isa. Minsan naman umiiyak ng buong araw hanggang sa magdamag. Nababalo na yata siya. Nagbuga ng hangin si Liam. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasapitin ng kanyang ina. Kumusta ang sakit niya? Meron siyang mild stroke dati. Gumaling na ba? Tanong niya. Magaling na siya, sir. Hindi na rin siya putol-putol kapag nagsasalita. Sige, maraming salamat. Sagot niya sa nurse. Lumapit siya sa ina. Tila nararamdaman nito ang presensya niya kaya ito nagising. Paulo, anak, susundin mo na ba si Mami? Nakangiting wika ni Amanda. Ma'am, ako to si Liam. Pagtatama niya sa maling sinabi nito. Liam, nasaan ang kapatid mo? Bakit ikaw lang sumundo sa akin? Ma'am, magpagaling na kayo dahil marami pa kayong dapat panagutan sa batas. Ako ang batas, Paulo. Lahat sila sumusunod sa akin. Lilipad ako. Muling nag-iba ang timpla ng mukha nito at kasunod nun ay ang pagbulyaw nito ng iyak. Liam, huwag mo ako iwan. Hanapin nila ako. Huli nila ako. Ang mga birdlord, marami sila. Si Norquis. Hanapin mo si Norquis. Si Takami. Si Burhon. Si Lohan. Bulglik. Marami pa sila. Kunot ang noo ni Liam dahil sa mga pangalan na binanggit ng kanyang ina. Akala nila kaya nila si Demon Master. Nalaman ko, anak, si Demon Master ang daddy mo. Nagdikit ang dalawang kilay ni Liam. I know. Sagot niya ngunit nahulog sa malalim na pag-iisip. Gulat siya nang hinablot nito ang kamay niya. Paulo, mahal na mahal ka ni Mami. Hinaplos nito ang kanyang pisngi ngunit agad yung kinuha ni Liam nang maramdaman na gusto nang tumulo ng mga luha niya. Alis na ako, ma'am. Tulungan mong sarili mo na gumaling kung gusto mong pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan na ginawa mo. Muling humagulhol ng iyak si Amanda. Gusto ko na mawala, anak. Pero hindi ko ginawa dahil alam kong isusumpa ako ni Paulo kapag nagkita kami sa kabilang buhay. Hindi niya matanggap na ina niya ako. Hindi pa rin ako handa sa pagkikita namin. Kaya gusto ko pagdusahan na lahat ng kasalanan na ginawa ko. Iniwas ni Liam ang mga tingin niya sa ina. Pilit niyang pinipigilan ang luha na namumuo sa sulok ng kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng awa para rito dahil sa ina niya ito. Alis na ako, ma'am. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Magpagaling po kayo. Hinawakan niya sa kamay si Ashley at tuluyan ng lumabas ng silid. Liam, huwag mo ko iwan! Anak! Narinig niyang sigaw ng kanyang ina, ngunit pinili niyang hindi lumingon. Nasasaktan siya na makita ang sitwasyon ng ina, ngunit nagagalit din siya dahil sa ginawa nito. Matagal rin siyang namanipula ng kanyang ina. Maging ang mga pagpapanggap nito noon na may sakit, napaniwala din siya. I'm sorry, ma'am. Salamat sa buhay na binigay mo sa akin.
Dahil doon nakilala ko ang asawa ko ngayon. Han, tawag ni Ashley nang maramdaman ang mahigpit na paghawak ni Liam sa mga kamay niya. Sorry, sweetheart. Hingin pa umanhin ni Liam nang makita na humigpit ang hawak ng kamay niya. Matapos ang problema natin, gusto kong ituloy natin ang plano natin magpakasal. Napaawang ang labing ni Ashley dahil sa sinabi ni Liam. Napangiti siyang sumagot. Ganun ba? Dapat mag-propose ka muna sa akin ng kasal. Ngumoso si Ashley. Sweetheart, gusto ko diretsahan na sa simbahan. Sagot niya habang binubuksan ang pintuan ng kotse nang makarating na sila sa parking lot ng ospital. Han, relax. Ang kasal hindi minamadali yan. Sabi mo nga marami pa tayong dapat ayusin. Nakangiti niyang katuwiran rito habang nakaupo na sila sa loob ng kotse. Hinawakan ni Liam ang kamay niya at dinala sa labi nito. Sweetheart, gusto kong makasal tayo sa lalong madaling panahon. Gusto kong maging ganap tayong mag-asawa. Bago ka paano? Tanong ni Ashley dahil sa biglang pagtigil ng sasabihin nito. Binuhay ni Liam ang makina ng kotse. Liam, tinatanong kita. Pamimilit ni Ashley. Nakuyom ni Liam ang kamao. Nagbuga siya ng hangin. Binalingan niya si Ashley. Bago pa ako mag-focus sa CAS group, marami akong dapat ayusin sa kumpanya. Kaya bago ako bumalik sa trabaho ko, gusto kong makasal muna tayo. Pagdadahilan niya. Hindi na nagtanong pa si Ashley. Pinili na lang niyang maniwala sa paliwanag ng asawa kahit pa na sa sarili niya nararamdaman niyang may tinatago ito sa kanya. Sir, may mga pulis pa na naghahanap sa inyo. Umangat na mukha si Kevin at tiningnan lang sekretarya sa may labas ng pintuan. Papasukin mo. Sagot din ni Kevin na tila ba kanina pa nito hinihintay ang mga pulis na papunta sa kanya. Sa totoo lang, 1 linggo ninyang hinihintay na puntahan siya ng mga pulis at arestuhin. Naiinip na siya. Tumayo siya mula sa inuupuan ng swivel chair at sinalubong ang mga pulis. Mr. Kevin, may warrant of arrest. I'm guilty. Agaw niya sa sinabi ng pulis at binigay ang 2 kamay upang lagyan ng posas. Sandali pang natigilan ng pulis, ngunit agad din itong nakabawi. First time niyang maka-encounter nang hinuhuli na excited hulihin. Nilagyan niya ng posas sa mga kamay ni Kevin at sinama palabas ng building. Sandali, pwede ba ako makahingi ng 1 minuto para makausap ang mga empleyado ko? Pakiusap ni Kevin sa mga pulis. Pinayagan naman siya ng mga ito. Tamang-tama at nagtipo na ang mga ito sa lobby. Halata ang pagtataka sa mga mata ng mga ito nang makita siyang may posas kasama ng mga pulis. Alam ko nagtataka kayong lahat kung bakit ako hinuli ng mga pulis. Ngunit konti lang masasabi ko. Alam kong kahit hindi ko man sabihin, malalaman niyo pa rin ang kasalanan ginawa ko. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng serbisyo na ibinigay niyo sa akin. Ikinalulungkot ko lang na hanggang dito na lang ang pagsasama nating lahat dahil isasara ko na ang kumpanyang ito. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat kayo mayroong tatanggapin na termination pay ayon sa haba ng serbisyo na ginugol niyo sa kumpanya. Just check your account dahil pinasok ko na ang pera sa mga account niyo. Ang perang yun ang may kasama na bonus pay upang makapagsimula rin kayong magpatayo ng sarili niyong negosyo. Maraming salamat sa lahat. Hindi man ako naging mabuting boss, ngunit gusto ko sa kahuli-hulihang pagkakataon ay matatawag niyo ako isang kaibigan. Sana gamitin niyo ang pera sa tamang paraan at number 1 rule, huwag niyo akong tularan. Ngumiti siya sa mga ito at ramdam niya ang sakit. Sa isang iglap, mawawalan na ng mga trabaho ito. Binalingan niya ang pulis. Let's go. Nauna pa siyang maglakad palabas ng building kaysa sa mga ito. Yes! Nakatanggap ako ng 1,000,000! Akin 2,000,000, may papagamot ko ng nanay ko. Ako makakapagpatayo na ako ng bahay. Napapaluha si Kevin sa tuwa nang marinig niyang hiyawan ng kanyang empleyado. Dahil sa sobrang tuwa, ang iba humabol pa sa kanya sa patrol car upang halikan siya sa sobrang pasasalamat. Ganito pala ang pakiramdam kapag nakatulong sa kayong kapwa. Inaamin niyang naging sakim din siya noon dahil sa pagmamahal niya sa pera. Ngunit nang mawala si Ashley sa buhay niya, pakiramdam niya walang silbi ang lahat ng meron siya dahil wala na rin ito sa tabi niya. Ngunit isa siyang hangal na nagpadala kay Paulo. Anong magagawa niya? Tinakot din siya nito nung una, dahilan upang iparaya niya si Ashley sa mga kamay nito. Ngunit kay Ana siya nagagalit. Kung hindi dahil sa babaeng yun,
Hindi sila nagkakilala ni Paulo. Tahimik at masaya ang pagsasama nila ni Ashley noon, ngunit binulabog ni Ana at Paulo ang relasyon nila. Pagdating sa presinto, hindi na siya nagulat nang makita si Ashley habang katabi nito si Liam at nakapulupot ang kamay sa baywang ng babaeng mahal niya. Napabaling ng 2 beses ang kanyang mukha dahil sa lakas ng pagsampal ni Ashley sa kanya. Nanlalabo ang mga mata nito habang tinititigan siya. Napapikit siya. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito dahil sa ilang beses niyang panloloko. I'm sorry. Bumagsak ang luha niya habang diretsahan nitong tinitigan sa mga mata. Dati puno ng pagmamahal ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Gusto niya itong hawakan ngunit hindi na siya karapat-dapat upang gawin yun. Dati, walang ibang hari sa puso nito kundi siya lang. Lahat ng oras nito ginugol sa kanya lang. Sayang. Yun ang tanging lumabas sa kanyang mga bibig nang maalala ang kanilang nakaraan. Kung maibabalik niya lang ang mga panahon na sinayang niya, sinayang ko lahat ng pagmamahal at tiwala mo sa akin. Hindi mo lang sinayang, Kevin. Paulit-ulit mo ako niloko. Sa huling pagkakataong binigay ko, ang tiwala ko sa iyo. Naniniwala ako sa mga revelasyon ng pagkatao mo, ngunit yung pala, bunga lang din ng imahinasyon yung dalawa ni Paulo. Bakit, Kevin? Ganun na ba ako kadali utuin? Ganun na ba ako kahangal sa paningin mo? Kung sana noon pa man inamin mo sa akin kung sino si Paulo, baka may pagkakataon pa upang ituwid niya lahat ng pagkakamali niya. Hindi na sana umabot pa sa puntong ilibing ako ng buhay ng sarili kong kapatid. Natigilan si Kevin dahil sa sinabi ni Ashley. Kapatid? Nalilitong tanong niya. Oo, ngunit hindi na mahalaga kung bakit at paano. Ngayon pasensyahan na rin tayo dahil hawak ko ang ebidensya na siyang magpapabulok sa iyo sa bilangguan. Ngumiti ng mapait si Kevin at magkasunod na tumango. I know, kaya hinintay ko ang pagkakataon na to upang pagbayaran ang lahat ng kasalanan na ginawa ko sa iyo. Sa parang to, magiging magaan na rin ang pakiramdam ko. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at sumunod sa mga pulis na humahawak sa kanya. Wala na rin siyang dapat pang sabihin kay Ashley dahil alam niyang hindi na ito maniniwala sakaling sabihin niya na nagbago na siya. Nadaanan pa niya si Ana sa loob rin pala ng kulungan at tulalang nakatitig sa kawalan. Parang hindi nga siya nito nakita. Pumasok na siya sa loob ng selda kasama ang ibang mga kriminal na masama rin ang tingin sa kanya. Kevin. Umangat siya ng mukha nang marinig na may tumawag sa kanya. Salamat. Puno ng emosyon na wika niya nang makita si Liam ang nasa harapan niya. Humawak siya sa rehas na bakal at dinikit ang noo niya doon. Salamat para saan? Tanong ni Liam. Salamat at hindi mo iniwan si Ashley. No, ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil binitawan mo siya. Salamat dahil kung hindi, sa kahangalan mo, hindi ko sana natagpuan ng babaeng nagmamahal sa akin ng totoo. Ngumiti siya ng mapakla. Minahal niya rin ako noon, pero sinayang ko. That's why I thank you. Sagot agad ni Liam. Yeah, sumang-ayon na rin si Kevin. Nagpapasalamat ako na ikaw ang lalaking dumating sa buhay niya. Sana hindi mo siya iiwan. Sandaling natigilan si Liam dahil sa sinabi ni Kevin. Yan ang pinunta ko rito. Kunot noong tiningnan siya nito. Bakit? May bala ka pa bang iwan si Ashley? No. Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang makita si Ashley na nasa tabi na niya. Ashley, sweetheart. Ano yun? Anong pinag-uusapan niyo? Tanong nito. Sweetheart, nag-uusap lang kami. Halika na. Hinawakan niya ang kamay nito ngunit agad din naman niyang tinabig yun. No, bakit hindi mo sagutin ang tanong niya? Tulad niya, iiwan mo rin ba ako? Sweetheart, kailangan pa bang sagutin ko yan? Siyempre kung ako lang ang papayagan, hindi kita iiwan. Sobrang mahal kita, bakit ko naman gagawin yun? Paliwanag ni Liam, pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Bakit kung papayagan ka pa? Bakit hindi ka sigurado sa sagot mo? Sweetheart, halika na, doon na lang tayo sa sasakyan mag-usap. Mahinang bulong niya sa asawa at sumunod naman ito nang makita na marami mga presong nakatingin sa kanila. Liam, meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Tanong ni Ashley nang makapasok na sila sa loob ng kotse ni Liam. Nanatili lang nakahawak si Liam sa manibela ng kanyang sasakyan. Ayaw niyang malaman ng asawa niyang sitwasyon niya. Liam, muling tawag nito sa kanya. Binalingan niya ito. Sweetheart, kailangan ko lang umalis mamaya para tapusin ang laban ko.
Matagal siyang tinitigan nito sa mga mata. Aalis ka? Bakit? Nag-aalalang tanong ni Ashley. Hindi ba natapos ang problema ko sa planetarium? Hanggat hindi ko nauubos sa mga kalaban ko. Mamanahin ang mga anak ko. Hindi lang ang yaman ko, kundi pati ang laban na sinimulan ko. At ayoko mabubuhay ang mga anak ko na dikit ang panganib. Naluluhang yumakap si Ashley sa kanya. Sasamahan kita. No. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Agad natutol niya. Mas lalo na ako. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Han, kaya hayaan mong tulungan kita. Pamimilit ni Ashley habang yakap pa rin si Liam. Hinawakan ni Liam ang magkabilang pisngi ng asawa. Sweetheart, makinig ka. Kung dalawa tayo ang aalis, paano na ang mga anak natin? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Papayag ka ba na lumaki si baby Gabriel na wala ka? Na-realize ni Ashley na tama si Liam. Paano kung sabay silang mawala? Kawawa ang mga anak nila. Mag-iingat ka. Tanging sagot na lang niya, tanda ng pagsuko. I will. Hinalikan ni Liam ang kanyang noo. Matagal muna sila sa ganong posisyon bago nagdesisyon na umuwi. Kailangan pa niyang ihanda ang kanyang pinagkakatiwalaan ng mga tauhan para sa kanilang bakbakan mamaya. Makakabalik kaya ng maayos si Liam? Sino kaya ang susunod niya makakalaban?